Espanya, ang bansang sumakop sa Pilipinas ng mahigit 3 siglo at isa sa naging pinakamalaking imperyo sa kasaysayan ng mundo. Pero gaano ba talaga kalakas ang Espanya noon? Paano nagsimulang bansang ito? Paano ito naging isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo? At bakit kalaunan ay bumagsak at nawala ang malaking bahagi ng imperyo nito? Para maunawaan ang pag-angat at pagbagsak ng Spain, kailangan nating balikan ang simula. Sa isang lupain na sa loob ng libu-libong taon ay paulit-ulit na sinakop, hinati at muling binuo ng iba't ibang kaharian at kultura. Ito ang mahigit 2,000 taong kwento ng Spain mula sa sinaunang Iberia hanggang sa pagbangon ng isang imperyo at sa tuluyang pagbagsak nito. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga content tungkol sa history, ay baka pwedeng mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell bilang suporta at para updated ka rin tuwing may bago akong video. Libu-libong taon bago ang panahon ng mga hari at emperador, mayroon ng mga pamayanang umusbong sa Iberian Peninsula. Ang mga unang populasyon nito ay hindi isang solong kultura. Sa iba't ibang bahagi ng peninsula, nabuo ang magkakaibang komunidad na may sariling wika, tradisyon at sistemang pampulitika. At dahil nasa pagitan ng Mediterranean at Atlantic, naging mahalagang lugar ang Iberia para sa kalakalan. Dumating ang mga Phoenician mula sa silangang Mediterranean. Nagtatag sila ng mga trading settlements kabilang ang Gadir na karaniwang iniuugnay sa modernong Cadiz. Sumunod ang mga Greek traders. Pinaniniwalaang sa mga Greeks nagmula ang pangalang Iberia na sinasabing hinango mula sa pangalan ng Ilog Iber na mas kilala ngayon bilang Ilog Ebro. Ngunit hindi lamang kalakalan ang nagdala ng mga dayuhan sa Iberia. May isa pang kapangyarihang darating at ito ang magpapabago ng malaki sa kasaysayan ng peninsula, ang Carthage. Pagsapit ng ika-6 na siglo BCE, malaking bahagi ng katimugang Iberia ay napasa ilalim sa malakas na impluwensya ng Carthage, ang makapangyarihang lungsod-estado sa North Africa. Noong 237 BCE, dumating sa Gadir si Hamilcar Barca at ang mga Barcid. Mula rito, pinalawak nila ang kapangyarihan ng Carthage sa Iberia at nakontrol ang mahahalagang lungsod pati na rin ang mga dating pamayanang itinatag ng mga Phoenician. Ngunit habang lumalakas ang Carthage sa peninsula, unti-unti ring lumitaw ang isang makapangyarihang karibal mula sa Italia, ang Rome. Noong 218 BCE, sumiklab ang Second Punic War sa pagitan ng Rome at Carthage. Dito naging tanyag si Hannibal, ang general ng Carthage, dahil sa kanyang mapanganib na pagtawid sa Alps upang lusubin ang Rome. Sa kabila ng mga unang tagumpay ni Hannibal, nagtagumpay pa rin ang Rome sa digmaan at tuluyang natalo ang Carthage. Mula rito, unti-unting pinalawak ng Rome ang kapangyarihan nito sa peninsula. Ngunit hindi mabilis ang pananakop. Sa maraming rehiyon, matindi ang resistance ng mga lokal na populasyon. Umabot ng halos 2 siglo ang proseso bago tuluyang mapasailalim sa Rome ang buong peninsula. At sa ilalim ng mga Romano, nagbago ang Iberia. Tinawag nila itong Hispania. Mula rito, nagmula ang pangalang magiging ugat ng modernong Spain. Hindi rin simpleng naging kolonya lamang ng Rome ang Hispania. Sa paglipas ng panahon, na-Romanize ang malaking bahagi ng peninsula. Lumaganap ang Latin, lumaganap ang Roman law. At mula sa Hispania ay nagmula rin ang ilang mahahalagang personalidad ng Roman world. Kabilang ang mga emperador na sina Trajan, Hadrian at Theodosius I. Dito rin nagmula ang pilosopong si Seneca, pati na ang mga tanyag na makata at manunulat na sina Martial, Quintilian at Lucan. Sa loob ng maraming siglo, ang Hispania ay naging mahalagang bahagi ng Roman civilization. Ngunit walang imperyo ang walang hanggan. Pagsapit ng ika-4 at ika-5 siglo CE, nagsimula nang lumala ang mga krisis sa Western Roman Empire. At sa Iberia, isang bagong kapangyarihan ang naghihintay. Noong unang bahagi ng ika-5 siglo, umina ang kontrol ng Rome sa Western Europe. Noong 409 CE, pumasok sa Iberian Peninsula ang iba't ibang Germanic groups kabilang ang Vandals, Suebi at Alans. Makalipas ang ilang dekada, naging dominante naman ang mga Visigot. Naitatag nila ang isang kaharian na kalaunan ay nakasentro sa Toledo.
Unti-unting nawala ang direktang Roman political authority, ngunit hindi tuluyang nawala ang Roman influence. Nanatili ang Latin, nanatili ang maraming Roman institutions, at naging mahalagang bahagi ng bagong kaharian ang Kristyanismo. Sa loob ng mahigit 2 siglo, namahala ang Visigoth sa malaking bahagi ng Iberian Peninsula. Ngunit noong unang bahagi ng ika-8 siglo, isang bagong kapangyarihan ang dumating. At sa pagkakataong ito, mas mabilis ang magiging pagbabago. Matapos ang pagbagsak ng Western Roman Empire, hindi agad naging isang nagkakaisang kaharian ang Iberian Peninsula. Sa loob ng ilang siglo, pinamunuan ito ng mga Visigoth. Ngunit pagsapit ng unang bahagi ng ika-8 siglo, humina ang kanilang kaharian dahil sa mga tunggalyan sa loob ng aristokrasya at sa pamumuno. Samantala, sa kabilang panig ng Mediterranean, mabilis na lumalawak ang mga estadong Muslim. Matapos ang pag-usbong ng Islam sa Arabia noong ika-7 siglo, umalat ang bagong relihiyon at mga estadong Muslim sa malaking bahagi ng Middle East at North Africa. Pagsapit ng unang bahagi ng 700s, narating na ng Muslim forces ang Maghreb o ang malaking bahagi ng North Africa, at mula roon napunta ang kanilang atensyon sa Iberian Peninsula. Noong 711 CE, isang puwersang binubuo ng mga Berber at Arab soldiers sa ilalim ni Tariq ibn Ziyad ang tumawid sa Strait of Gibraltar. Ang pangalan ng lugar ay iniuugnay sa Arabic na Jabal Tariq o bundok ni Tariq. Kalaunan, naging Gibraltar ang pangalan nito. Hindi ito simpleng pagdating ng isang hukbo sa isang bakanting lupain. Sa kabilang panig ay naroon ang Visigothic Kingdom na noon ay nahaharap sa political instability at tunggalian para sa trono. Matapos ang unang mga tagumpay ng mga Muslim forces, mabilis na lumawak ang kanilang kontrol sa malaking bahagi ng peninsula. Sa loob lamang ng ilang taon, bumagsak ang Visigothic political order sa maraming lugar. Ngunit hindi ibig sabihin nito na buong Iberia ay agad nang naging Muslim. May mga lugar na patuloy na lumaban o nanatili sa ilalim ng mga lokal na pinuno, at sa hilaga ay nanatili ang ilang Christian polities. Samantala, sa malaking bahagi ng timog at gitnang Iberia, nabuo ang isang bagong lipunan na makikilala bilang Al-Andalus. Sa mga sumunod na dekada, dumaan ang Al-Andalus sa iba't ibang anyo ng pamamahala. Noong 756, itinatag ni Abd al-Rahman I ang isang independent emirate sa Cordoba. At noong 929, idineklara ni Abd al-Rahman III ang Caliphate of Cordoba. Sa ilalim nito, naging isa ang Cordoba sa pinakamahalagang sentro ng urban at intellectual sa kanlurang Mediterranean. Lumago ang kalakalan, scholarship, architecture, medicine, philosophy at literature. Ngunit habang lumalakas ang Al-Andalus sa timog, unti-unti ring lumalakas ang mga Christian kingdom sa hilaga. At sa mga sumunod na siglo, haharapin nila ang isa't isa sa mahabang serye ng mga digmaan, alyansa, pagpapalawak ng teritoryo at pagbabago ng kapangyarihan. Dito magsisimula ang isa sa pinakamahabang proseso sa kasaysayan ng Iberian Peninsula, ang tinatawag na Reconquista. Ang salitang Reconquista ay madalas ginagamit upang ilarawan ang mahigit 7 siglong proseso kung saan lumawak ang iba't ibang Christian kingdom sa Iberian Peninsula. Ngunit hindi ito isang tuloy-tuloy na digmaan na may isang commander o isang plano. Sa katotohanan, napakakomplikado nito. May mga digmaan, may mga kasunduan, may mga political marriages, may mga alliance sa pagitan ng Christian at Muslim rulers, at may mga pagkakataong naglalaban-laban din ang magkakaibang Christian kingdoms. Kabilang sa mga umusbong na kaharian ng Asturias, Leon, Castile, Navarre at Aragon. Habang lumilipas ang mga siglo, lumawak ang ilan sa mga ito patungong timog. Noong 1085, nakuha ng Castile ang Toledo. Noong 1212, naganap ang Battle of Las Navas de Tolosa, isang mahalagang pagkatalo ng Almohad forces. At pagsapit ng ika-13 siglo, malaki na ang nabawas sa teritoryong kontrolado ng mga Muslim. Ngunit may isang makapangyarihang Muslim kingdom na nanatili, ang Nasrid Kingdom of Granada, at mananatili ito hanggang sa pinakahuling yugto ng medieval Iberia. Noong 1469, nagpakasal sina Isabella of Castile at Ferdinand of Aragon. Madalas itong ikwento bilang panahon kung kailan nagkaisa ang Spain, pero hindi naman ganun kasimple ang nangyari. Hindi pa naging isang centralized nation state ang Spain nung araw ng kanilang kasal. Magkaiba pa rin ang mga kaharian.
Magkaiba ang kanilang institutions, laws at political structures. Ngunit ang kanilang pagsasama ay nagbigay ng bagong political power sa dalawang pinakamalalaking Christian kingdoms ng Iberia. At may isa pa silang layunin. Noong 1491, napalibutan ng kanilang puwersa ang Granada. At noong January 2, 1492, isinuko ni Muhammad XII, mas kilala bilang Boabdil, ang lungsod. Matapos ang halos 8 siglo mula nang magsimula ang Muslim conquest ng Iberia, natapos ang Nasrid Kingdom of Granada, ang huling Muslim-ruled state sa peninsula. Ngunit ang 1492 ay hindi lamang mahalaga dahil sa Granada. Dahil sa parehong taon, may isa pang paglalakbay na magpapabago sa kasaysayan ng mundo. Matapos tanggihan ng ilang European rulers ang kanyang proposal, humingi si Christopher Columbus ng suporta kina Isabela at Ferdinand. Ang kanyang plano, maglayag pakanluran upang marating ang Asia. Noong August 1492, umalis ang kanyang ekspedisyon. Ang 3 barko na Niña, Pinta at Santa Maria ay tumawid sa Atlantic. Noong October 12, 1492, narating nila ang isang isla sa Caribbean. Dito unang nakaharap ni Columbus at ng kanyang mga tauhan ang mga katutubong mamamayan ng Amerikas. At dito rin nagmula ang isang terminong gagamitin ng mga Europeo sa loob ng maraming siglo, ang terminong Indians. Pero bakit nga ba naging Indian ang tawag sa mga Native Americans? Ito ay dahil sa isang pagkakamali ni Columbus. Inakala niya kasi na nakarating siya sa mga isla na malapit sa India o sa mga lupain ng Asia, na nung panahong iyon ang mga lupain sa bahaging iyon ng mundo ay karaniwang tinatawag ng mga Europeo na Indies. Kaya tinawag niya ang mga taong nakilala niya bilang Indios, na ibig sabihin ay mga taga-Indies. Hindi niya alam na napakalayo pa pala niya sa India. At habang nagpapatuloy ang European exploration, nanatili ang terminong ito at kalaunan ay naging Indians sa English. Ang paglalayag ni Columbus ang naging simula ng tuloy-tuloy at malawakang European exploration, conquest at colonization sa Amerikas. At ang Spain ang magiging isa sa mga pangunahing kapangyarihan nito. Sa loob lamang ng ilang dekada, isang kaharian sa Iberia ang magiging sentro ng isang transatlantic empire. Sa unang bahagi ng ika-16 na siglo, mabilis na lumawak ang kapangyarihan ng Spain sa Amerikas. Noong 1519, nagsimula ang expedition ni Hernan Cortez sa Mexico. Makalipas ang ilang taon, bumagsak ang Aztec Empire sa ilalim ng isang komplikadong proseso ng digmaan, alliance, epidemics at Spanish military intervention. Sa South America naman, dumating ang ekspedisyon ni Francisco Pizarro laban sa mga Inca Empire. Noong 1533, nakuha ng mga puwersang pinamumunuan ni Francisco Pizarro ang Cusco, ang kabisera ng Inca Empire. Bagamat nagpatuloy ang resistance ng mga Inca sa mga sumunod na taon. Kasabay nito, nagtatagang Spain ng mga lungsod, colonial administrations at trading network sa malaking bahagi ng Amerikas. Ngunit hindi lamang sa kanluran nakatingin ng Spain. Sa kabilang panig ng mundo, may isa pang ekspedisyon. Noong 1521, narating ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan ang kapuluan na kilala ngayon bilang Pilipinas. Ngunit mahalagang tandaan, si Magellan ay Portuguese na naglilingkod sa ilalim ng Spanish crown at hindi siya nakabalik sa Spain. Namatay siya sa labanan sa Mactan. Makalipas ang ilang dekada noong 1565, nagsimula ang permanenteng Spanish settlement sa Pilipinas sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Noong 1571, naging sentro ng Spanish administration sa Kapuluan ang Maynila. At dito nagsimula ang isa sa pinakamahalagang trade network sa kasaysayan, ang Manila-Acapulco Galleon Trade. Sa loob ng mahigit 2 siglo, nag-uugnay ito sa Asia at sa Amerikas. Ang silk at iba pang Asian goods ay dumadaan sa Manila. Ang silver mula sa Amerikas naman ay dumadaloy patungo sa Asia. Sa puntong ito, hindi na lamang European power ang Spain. Isa na itong global empire. Samantala, sa Europe, isa pang pambihirang ruler ang umakyat sa trono, si Charles V. Namana niya ang malawak na koleksyon ng teritoryo sa Europe at sa Amerikas. Bilang Holy Roman Emperor, nakaharap niya ang maraming kalaban tulad ng France, Ottoman Empire, German Protestant princes at iba pang political rivals. Ang kanyang problema,
napakalawak ng kanyang teritoryo at napakahirap itong pamahalaan. Ngunit sa panahon ng kanyang anak na si Philip II, lalo pang lumawak ang imahe ng Spain bilang isang superpower. At sa ilalim ni Philip II, magkakaroon ng isang sikat na sagupaan na hanggang ngayon ay bahagi ng popular imagination, ang Spanish Armada. Noong 1588, nagpadala si Philip II ng napakalaking fleet laban sa England. Ang layunin ay suportahan ng isang invasion force na tutulong magpatalsik sa Protestant Queen na si Elizabeth I. Ngunit hindi naging ayon sa plano ang operasyon. Nakipaglaban ng English fleet gamit ang iba't ibang tactics, kabilang ang paggamit ng fire ships. At pagkatapos, sinalanta ng masamang panahon ang retreating Spanish fleet. Maraming barkong nawala. Sa popular culture, madalas itong inilalarawan bilang simpleng pagkatalo ng Spain laban sa England. Pero mas komplikado ang katotohanan. Hindi tuluyang nawasak ang Spanish naval power noong 1588. Nagpatuloy ang digmaan sa pagitan ng Spain at England ng maraming taon at nanatiling napakalakas ng Spain. Gayunpaman, ipinakita ng armada ang isang mahalagang katotohanan. Kahit ang pinakamakapangyarihang imperyo ay may limitasyon. Habang lumalawak ang imperyo, umunlad din ang kultura. Ito ang tinatawag na Siglo de Oro o Spanish Golden Age. Lumabas ang mga dakilang manunulat. Isa sa pinakasikat ay si Miguel de Cervantes, ang may akda ng Don Quixote. Sa painting naman, sumikat si Diego Velázquez. Sa teatro, naging mahalaga sina Lope de Vega at Calderón de la Barca. Sa architecture at literature, makikita ang napakalaking impluensya ng panahong ito. Ngunit sa likod ng cultural brilliance, may seryosong problema ang Spanish monarchy. Malaki ang gastos sa mga digmaan, lumalaki ang utang, at ang pagdating ng maraming silver mula sa Amerikas ay hindi otomatikong nagdulot ng permanenteng kasaganahan. Sa halip, nakatulong din ito sa inflation at economic distortions. At habang lumalaban ang Spain sa iba't ibang digmaan sa Europe, unti-unting lumitaw ang mga bagong competitors kabilang ang France, England, Dutch Republic at iba pa. Ang Spanish Empire ay malaki, ngunit hindi ito immortal. Noong ika-17 siglo, nakaranas ang Spain ng sunod-sunod na problema. Military defeats, financial crisis, political instability, at demographic difficulties. Noong 1640, naghimagsik ang Portugal at kalaunan ay tuluyang nakamit ang independence nito. Sa parehong panahon, nagkaroon din ng malaking pag-alsa sa Catalonia. Samantala, patuloy ang pakikipagdigma ng Spain sa France at Dutch Republic. Pagsapit ng 1700, namatay si Charles II, ang huling Habsburg King ng Spain nang walang anak. At dito sumiklab ang isang malaking European conflict, ang War of the Spanish Succession. Ang kandidato ng Bourbon Dynasty ng France, si Philip of Anjou, ay naging Philip V ng Spain. Ngunit tumutol ang ibang European powers. Natatakot silang maging sobrang lakas ng Bourbon France at Spain kapag nagkaisa ang dalawang korona. Sumiklab ang digmaan. Sa pagtatapos nito, nanatili si Philip V sa trono. Ngunit kinailangan ng Spain na tanggapin ang malaking pagbabago. Nawala ang ilang European territories at nagsimula ang bagong Bourbon Dynasty. Sa ilalim ng mga Bourbon, isinagawa ang iba't ibang administrative at economic reforms. Mas naging centralized ang pamamahala at sinubukan ng monarchy na ibalik ang dating lakas ng estado. Ngunit may bagong banta na darating mula sa hilaga. At ang leader nito ay isang lalaking magpapabago sa buong Europe. Noong 1807, pumasok ang mga tropang Pranses sa Iberian Peninsula sa ilalim ng kasunduang naglalayong lusubin ang Portugal. Ngunit pagsapit ng 1808, nauwi ito sa direktang pagkuha ng France sa kontrol ng Spain. Napilitang bumaba sa trono si Charles IV at ang kanyang anak na si Ferdinand VII at inilagay ni Napoleon ang kanyang kapatid na si Joseph Bonaparte sa trono. Ngunit hindi ito tinanggap ng malaking bahagi ng populasyon. Noong May 2, 1808, sumiklab ang pag-aalsa sa Madrid. Mula rito, mabilis na kumalat ang paglaban sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga pag-aalsa, labanan at organisadong pagtutol sa pananakop ng France ay kalaunan naging bahagi ng mas malawak na digmaang tinawag na Peninsular War. Naging isa ito sa pinakamahirap na kampanya ng Napoleonic Wars.
Lumaban ang mga puwersang Spanish, British at Portuguese laban sa French Army. Kasabay nito naging simbolo ng resistance ang guerrilla warfare. At habang abala ang Spain sa digmaan, sa Amerikas may isa pang pagbabago. Noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, nagsimula ang sunod-sunod na independence movement sa Spanish America. Sa iba't ibang lugar lumitaw ang mga leader gaya nila Simon Bolivar at Jose de San Martin. Hindi ito isang simpleng rebellion lang, may iba't ibang dahilan tulad ng political instability sa Spain, mga ideya ng Enlightenment, mga pagbabago sa Atlantic world, at mga tensyon sa pagitan ng iba't ibang social groups sa colonies. Pagsapit ng 1820s, malaking bahagi ng mainland Spanish America ay naging independent. Ang dating napakalaking imperyo ay lumiit ng husto. Ngunit may natitira pa ring mahalagang colonies, kabilang dito ang Cuba, Puerto Rico at Pilipinas. At pagsapit ng 1898, muling haharap ang Spain sa isang digmaan na magpapabago sa national identity nito. Noong 1898, sumiklab ang Spanish-American War. Mabilis na natalo ang Spanish forces sa ilang mahalagang naval engagements. Sa Pacific, natalo ang Spanish fleet sa Battle of Manila Bay. Sa Caribbean, natalo rin ang Spanish naval forces. Sa Treaty of Paris noong 1898, isinuko ng Spain ang soberanya nito sa Cuba, habang ipinasa naman sa United States ang Puerto Rico, Guam at Pilipinas. Nanatili ang Cuba sa ilalim ng American military occupation hanggang sa pagtatatag ng Republic of Cuba noong 1902. Para sa Spain, hindi lamang ito pagkawala ng mga teritoryo. Isa itong psychological shock. Ang bansang minsang namuno sa malaking bahagi ng Amerikas at may possession sa Asia ay biglang naging isang European power na wala ng dating global empire. Tinawag ng ilang Spanish intellectuals ang 1898 bilang isang national crisis. At mula rito, lumakas ang debate. Ano ba ang Spain? Ano ang mali sa bansa? At paano ito makakabangon? Pumasok ang Spain sa ika-20 siglo na may malalalim na problema. May political divisions, social inequality, labor unrest, regional nationalism, at tunggalian sa pagitan ng monarchy, republicans, conservatives, socialists, anarchists at iba pang political movements. Noong 1923, kinuha ni Miguel Primo de Rivera ang kapangyarihan sa isang military coup. Nagtatag siya ng dictatorship na tumagal hanggang 1930. Makalipas ang ilang taon, bumagsak ang monarchy. Noong 1931, naitatag ang Second Spanish Republic. Nagkaroon ito ng malalaking reforma. Ngunit mabilis ding lumalim ang political polarization. Sa magkabilang panig, lumakas ang mga radikal na kilusan. At noong 1936, sumiklab ang digmaan. Noong July 1936, nagsimula ang military uprising laban sa Republican government. Hindi ito naging mabilis na coup. Nauwi ito sa isang malawakang civil war. Sa isang panig, ang Republican government at iba't ibang grupo na sumusuporta rito. Sa kabilang panig, ang nationalist forces na kalaunan ay pinamunuan ni Francisco Franco. Ngunit ang Spanish Civil War ay hindi lamang domestic conflict. Nakialam din ng mga banyagang kapangyarihan. Sinuportahan ng Nazi Germany at Fascist Italy ang nationalist. Samantala, tumanggap ng suporta ang Republic mula sa Soviet Union at mula sa mga international brigades na binuo ng mga volunteer mula sa iba't ibang bansa. Naging simbolo rin ng digmaan ang Guernica matapos ang pambobomba noong 1937. At noong 1939, nagtagumpay ang nationalist. Naging pinuno ng Spain si Franco at magsisimula ang isa sa pinakamahabang authoritarian regimes sa modernong kasaysayan ng Europe. Mula 1939 hanggang 1975, pinamunuan ni Francisco Franco ang Spain. Ang unang bahagi ng kanyang rehimen ay minarka ng political repression, censorship at economic isolation. Hindi formal na sumali ang Spain sa World War II, bagamat nagkaroon ito ng malinaw na simpatya at ugnayan sa Axis powers. Nagpadala rin ito ng Spanish volunteers upang lumaban sa Soviet Union bilang bahagi ng Blue Division. Pagkatapos ng World War II, naging diplomatically isolated ang Franco regime. Ngunit nagbago ang sitwasyon noong Cold War.
Habang lumalaki ang tensyon sa pagitan ng United States at Soviet Union, naging mas mahalaga ang strategic position ng Spain. Nagkaroon ng kasunduan ng Spain at United States noong 1953. Nagkaroon ng American military bases sa Spain at unti-unting bumukas ang Spanish economy. Noong 1950s at 1960s, nagsimula ang mabilis na economic development. Lumago ang industriya, lumawak ang tourism at dumami ang mga daywang bisita. Ngunit nanatili ang authoritarian political system hanggang sa dumating ang 1975. Noong November 20, 1975, namatay si Francisco Franco at dito nagsimula ang isang napakahalagang transition. Umupo sa trono si Juan Carlos I. Maraming observers ang nag-aakalang maaaring magpatuloy ang authoritarian system, ngunit sa halip unti-unting binuksan ang political system. Naging legal ang iba't ibang political parties, isinagawa ang elections at noong 1978 inaprubahan ang bagong constitution. Itinatag nito ang Parliamentary Constitutional Monarchy. Isa sa pinakamahalagang pagbabago nito ang pagkilala sa malawak na regional autonomy. Nabuo ang modern system ng autonomous communities. Hindi naging madali ang transition. May political violence, may pagtatangkaring military coup noong 1981. Ngunit nabigo ito at nagpatuloy ang democratic transition. Noong 1986, sumali ang Spain sa European Economic Community na kalaunan ay naging bahagi ng European Union. Mula sa dating isolated dictatorship, unti-unting naging integrated European democracy ang Spain. Ang Spain ngayon ay ibang-iba na sa Spain ng mga hari, conquistadors at imperyo. Isa na itong modernong European democracy. Ngunit sa buong bansa ay makikita pa rin ang mga bakas ng mahigit 2,000 taong kasaysayan. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, paulit-ulit na nagbago ang Iberian Peninsula. Mula sa sinaunang Hispania hanggang Al-Andalus, mula Castile at Aragon hanggang sa imperyong tumawid sa Atlantic at Pacific, mula sa rurok ng kapangyarihan hanggang sa pagbagsak ng imperyo, at mula sa mga krisis ng nakaraan hanggang sa Spain na nakikita natin ngayon. Ito ang mahigit 2,000 taong kwento ng Spain.